po ako na nagnanakaw po ng kamote, madam, pero hindi ko po magagawa kahit na kapitbahay ko po yung kabilaang kamote. Ayoko pong ipakain sa anak ko yung galing po sa nakaw. Hello! Magandang hapon! Wow, si Kambal, oh. Tuwang-tuwa na nandito tayo. Excited yung mga bata. Hello! Oh, hi! Oh, natulog na ba kayo? Kagigising na po, madam. Kagigising lang. Wow. Ayan, nakalatag po yung higaan nila dun, madam. Ang sarap po ng ano nila, nung pagkaalis niyo po kanina, madam. Oh. Naligo na po kasi sila kahit na marami pinigiban ko. Inanuhan ko pong naligo yung mga yan. Ngayon, madam, tuwan-tuwa po sila dahil sabi ko po, babalik po kayo. Anong ginagawa mo, Ate Susan? Linilinis ko po yan, madam, para taniman ko Inalisan nyo ng... ng damo, tapos taniman nyo ng mga gulay. Opo, madam. Yung lahat ng klaseng gulay, napakalawak nitong spasyo mo, itong lupain mo dito. Opo, No, madam. mayaman ka sa lupa, wag mong sayangin. Ayan, tulad yung ginagawa mo, taniman mo ng lahat. Ano? Hi, Riz! Na-sleep na ikaw? Oh, kiss mami, oh, kiss mami. Mabango na daw po siya. Yay! Naligo na ikaw? Opa. Oh, naligo na si Riz. Naligo silang lahat kasi kagigising lang daw nila. No, ganun talaga mga bata. Malinis ngayon, mamaya-maya dumi na naman kasi Diyos ko, ang lawak ng pagpapasyalan nila dito. Yes, nandito tayo muli kay Ate Susan. Kasama ang mga nagwagapuhan na mga boylet. Ayan, at isang prinsesa nila na si Nia. Ang masipag nilang ate mag-alaga sa kanila. Oh, kumusta na kayo? Ayos lang po. Oh, Kambal! Anong kinakain mo dyan? Oh, anong merienda nyo kanina? Anong merienda? Gagaw. Lugaw? Ha, may bigas na si mama, naglugaw pa din? Ha? Ha? O masarap? Masarap yung lugaw? Opo. Opo. Oh, so ayan mga kabayan, nandito tayo muli. Kasi syempre, binilikan natin sila. Anong grade mo na niya? Grade na po kami. Grade 1 na po ako. Ha? Grade 1 na po ako. Anong grade 1? Ano na po siya sa grade 2, ma'am. Grade 2 ka na itong pasukan, anak. Opo. At tapos si Nelson, Magkasabay po kami. grade 1 na si Nelson. Opo. Tapos grade 2 ito. Opo, ma'am. Ngayon lang ba pumasok si Nelson? Opo, ma'am, kasi modular po siya. So itong pasukan uli, grade 1 siya. Opo, ma'am. Si Nia is grade 2. Opo, ma'am. Pagka naanuhan daw po, kasi yung edad po kasi niya, ma'am, is late na po kasi siya. Oh, Pagka late na grade siya late na siya nakapasok. Late na siya nag-school. Opo, ma'am. Kasi bakit late nga ba nag-school si Nia? Ano po, ma'am, nakatira po kami dati. Nung hindi pa po kami nagpunta rito, nung hindi pa po, is nandun lang po kami sa bukid, ma'am. Malayo sa school. Opo, sa asyenda po kami. Gitna lang po ng bukid yun, ma'am, na napakalayo po ng mga bahay. Tapos pagka po kasi, ma'am, isang beses lang po sa isang buwan na mamamalengke po kami. Minsan po hinatidan na lang po kami nung mga ibang tao sa po. Sa madaling salita is si Nia ay hindi nakapag-aral. Dapat ni Nia is grade 3 na. Sa edad niya, 8 na siya, di ba? Opo. So grade 3 na sana si Nia. Kaya pala grade 2 pa lang si Nia, mga kababayan, no? Kaya pala grade 2 pa lang si Nia dahil nakatira dati sila sa malayong lugar. Nasa gitna daw po ng bukid, halos wala din kapitbahay, parang kami din.
no, na kailangan pang lumakad ng 7 to 8 kilometers bago makarating sa school. So, siguro yon. And then, buti lang kahit paano nakalipat sila dito at malapit na sa school. Walking distance yung school, di ba? Opo, dyan lang po madam yung school nila. Yung nasa labasan, no? So, malapit lang. Kaya, sana hindi na kayo makalipat sa malayong school kasi kawawa yung mga bata. Kailangan lang mag-aral talaga. No, kahit man lang kahit man lang makatapos ng high school, okay na 'yon. Importante talaga meron kung may pagkakataon makapag-aral ng kolehiyo. Why not, no? Basta magsipag kayo sa pag-aaral, ha. Papa. Oh, very good. Okay, sige, Ate Susan, nandito kami kasi para hindi mo na problemahin yung mga gamit ni Nia at ni Nelson. Maraming salamat po talaga madam dahil hulog po kayo ng langit. Dahil talagang problema ko madam kasi yung kagamitan nila. Dahil wala po talaga kami madam. Yan. Kasi sabi ko, hindi nyo na problemahin yung pagkain. Ang mga bata ay nag-aaral. Malamang yun na naman ang iniisip nyo kung saan na naman kayo kukuha ng pambili ng mga gamit nila. Kasi malapit na ang pasukan mga kabayan. Kaya sabi ko tara at balikan natin yung mga bata. Tanungin natin kung ano ang kailangan nila sa school. So ayan po mga kababayan, nandito tayo ngayon dahil may mga bit-bit tayong mga gamit sa mga school supplies. So ayan, syempre papasalamat po tayo sa walang sawang pamamahal from anonymous sponsor. Ayan, nagpaabot po ng 5,398 mga kababayan. Binili natin ng mga school supplies, no? At syempre yung ating bigas hindi mawawala yan, no? Kasi kailangan talaga nila yan. Yun ang unang pangunahin, no? Nating lahat ay bigas. Hindi baling mawala ng ulam, no? Okay lang yon basta may bigas, nako, wala ka ng problema. And then, bumili tayo ng pagkain din ng aso mga kabayan, pati sa pusa nila. Tapos, bumili tayo ng chicken tsaka fish para meron silang lulutuin. Magtinula si ate mamaya, no? At yung isda, iprito na lang para kahit papaano maabutan ng ilang araw. Pag naggulay, haluan ng isda, no? Masarap na yan. May sabaw ka na. Tapos, mga Ricardo, bumili din tayo. And then, meron pang mga fruits para sa mga bata kahit paano paminsan-minsan makatikim man lang sila ng prutas. Kaya ayan, no, siyempre yung resibo natin kagaya ng ating kagagawian, no, isi-send po natin sa sponsor natin para alam nila kung saan po napupunta yung mga pinapadala nila. Pasok mga Ruelios! Mag-wiggle-wiggle ni Sarge. I will surely die. Darling, I love you. I will surely come. I never lover. I want a fool. Darling, I love you. Okay, ano ba dala-dala ng mga Ruelios? Madam, ang ulam lang mamaya ay paborito ng mga bata, tinulang manok. So yan, nandito na rin po yung mga ricados. May mga itutula na mamaya, isang whole chicken, plus mga ricados nandito na pang tula. Plus ano pa yan? At may isda pa po, madam. Ayan. Yes, kasi prituhin nila yan para umabot ng ilang araw, hindi ka agad masira. At may mga gulay-gulay dyan, pwedeng magsabaw haluan ng pritong isda. Siyempre, hindi lang yan, ano pa yan? Meron pa po dito mga prutas, madam, tulad ng saging. Wow. Yan, orange at apple. Wow, paborito namin to. Oh, saging. Wow. Ano sasabihin? Thank you po. Oh, dito hawak. Thank you po. Yan. Oh, sige. Oh, kambal. Oh, para hindi maubos yung daliri mo. Yan ang saging angat-ngatin mo, anak, ha? Oh. Diba?
Plus, nandito pa yung mga ibang prutas. Plus, syempre, pagkain ng pusa at aso. Ito na yung ating mga school supplies. Syempre, unahin natin yan. Anong mga school supplies yan? Syempre, nandito na. Pang grade 1, no? Grade 2. At saka pang grade 2 nandito na. Ito Pambabae, ano? mga panlalaki to kay kay Nelson, ito mga Nelson. pambabae. Ayan, ito sa iyo niya, ha. Tagawa Yung na mga ka. pambabae. Tag 8 kayo, ha. 8 notebook. Kaya ano to, Nelson to mga panda eh. Ito, Ito kanya to ito. Ayan. 2, 4, 6. Kulang. Ay, sobra yan. Basta nandito na ha, yung mga may panlalaki at mga pambabae. And then, syempre, may mga papel na rin kayo, bukod sa mga notebooks. Ayan, may mga papers na tayo, tapos mga art paper natin. And then, yung ating mga coupon band. Ano na kayo dito ha? Share na kayo ha? Mga scotch tape natin, roller natin, mga pang tasa, tapos mga glue natin. Kasi yung iba mga kababayan, marami kasi sa package, no? Ang dami itong mga pencils, tama? Yung mga ibang school supply din na mayroon na doon sa package na natanggap nila. So ang gagawin na lang natin mga kababayan, kung ano yung wala doon sa package, yun na lang ang binili natin. Yun na lang ang puna natin para kahit papaano makompleto. So ayan po mga kababayan. Okay, syempre, doon tayo galing. Ang sarap sana ng upo natin doon. Kaya lang, ang lakas ng ulan mga guys. Syempre may kasama na ring bag. Ito sa Nelson, kay Nia. Tag-iisa sila para wala nang iisipin. Wala nang iisipin si Ate Susan, no? Wala nang iisipin si Ate Susan, no? Kompleto ricados na sa mga gamit ng mga anak niya. Ang iisipin na lang ay yung pagkain nila sa araw-araw. Di ba? Maraming salamat po muli sa ating anonymous sponsors na nagpaabot po ng 5,398 pesos. Ang naiwan po doon mga kababayan, nag-iwan ako ng cash kasi may pagkain na sila, may mga school supplies na, no, pati aso at pusa, at nagdagdag pa ako ngayon ng bigas kasi importante yan. Nag-iwan ako ng 1,919 kasi ang kulang dito ay yung sapatos ng 2 bata plus uniform ng 2 bata. Yun na lang po ang kulang. Siyempre medyas, kung ano pang kailangan, Ate Susan bilhin ha para pagbalik namin dito makita namin na mayroon na silang uniform kahit tagda 2 pares, no, plus mga sapatos sila, medyas, kung ano pa ang kailangan nila sa school. Kaya yan po ang naiwan, no, 1,919. So wala tayong barya, gawin na natin ng 2,000. Ate Susan, yung 2,000 ibibili ng uniform ng 2 bata at sapatos ng 2 bata at medyas ng mga bata, ha, or underwear nilang 2. So ayan po, no, ang sukli po kanina mga kababayan doon sa 5,398 ay 1,919. So ginawa na po natin ng 2,000. Maraming salamat po sa ating mapagmahal na sponsor. Ate Susan, ano na naman? Ano ang mensahe mo sa ating anonymous sponsor na talagang, Diyos ko, ang daming biyaya natin, Ate Susan. Continuous yung biyaya na pinaglob sa atin ng Panginoong Diyos. O ano po ang mensahe nyo? Maraming salamat po, Sir Ma'am. Dahil sa inyong tulong po ay kahit pa paano po hindi ko na po kailangan bilhin yung gamit ng mga anak ko pat pang araw-araw po namin at makakakain na po sila ng putas. At saka isa pa po noon, mga ulam na din po ng hindi na po yung itlog lang po yung maulam nila ngayon. Meron na pong pang ano po na manok din po. Kaya maraming salamat po talaga sa mga sponsor na magmahal.
mabubuti ang kanilang puso na tumutulong po sa nabukal sa amin. Ganon din po sa inyo, madam. Kasi kung hindi po kami napasok na pamilya sa inyong sa inyong YouTube channel po, madam, hindi ko po alam talaga kung saan po ako tutulot ng araw-araw na pagkain ng mga anak ko po. Dahil yun yung kulang din po kasi yung kita ng asawa ko, madam. Minsan nga po naisip ko na kahit malit ka po ng aking anak, madam, makikilabada na lang po muna ako para may pagkain po yung mga anak ko. Dahil iniisip ko po, madam, na kahit gaano po kahirap yung kakain lang po sila ng maayos, madam, na hindi po galing sa nakaw or galing po sa kahit yung paghirapan ko itong makikilabada na ako, madam, kaya sa po. Kahit pa paano po, madam, naisnan po nilang nagkaroon ng bagong bag, ma'am. Kasi ang bag ni Nea, ma'am, yung lang po talaga, bigay lang din po, ma'am. Na din po, yung pinaglamaan na po nila, madam. Yun po ang laging pinagbabag ng anak ko. Kaya maraming salamat po talaga, sir, ma'am, sa inyong bigay na tulong sa amin. Kasi kahit pa paano po yung makakaroon ko ng bag na bago yung mga anak ko. Ayan, walang anuman, Ate Susan, sa kagustuhan namin kahit paano maibsan yung iniisip nyo sa araw-araw, no, mabawasan yung problema sa araw-araw, na magiging katuwang. Kaya maraming salamat po talaga sa aking mga sponsors na talagang mula noon hanggang ngayon na tuloy-tuloy po ang pagmamahal nyo po sa aking munting adikain, no, lalong-lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Talaga napakalaking tulong po para sa mga tulad nila. Kaya maraming salamat po. Wala akong pagsisidlan sa pasasalamat, no. Buong puso ko po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta. Siyempre, hindi lang po sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, lahat po kayo sa araw-araw ng aking paglalakbay na nandiyan po kayo nanonood na walang sawang panonood without skipping ads. Ayan. O, Ate Nia, ano ang pakiramdam mo ngayon, Ate Nia? Masaya po. O, bakit masaya si Ate Nia? Kasi may mga bago na po kaming bag, mga gamit po sa school. Bakit gustong mag-aral ni Ate Nia? Kasi yung mga pangarap ko po ay gusto kong maabutan. O, ano ba ang mga pangarap ni Ate Nia? Teacher po. Gusto mo maging teacher. Bakit gusto maging teacher ni Ate Nia? Para maturuan po mga bata. Gusto ko pong makapagtapos sa pag-aaral. Maraming salamat po, Tito, Tita. Ayan, walang anuman, Ate Nia, mag-aral ka ng mabuti, anak, ha? Opo. Para pagdating ng panahon, syempre, gagaan din ang buhay. Kuya? Kuya Nelson, masaya ka ba sa mga gamit? Opo. Ha? Opo. Maraming salamat po, Tito, Tita. Ayan, very good. Walang anuman. So, ayan po mga kababayan, talagang yapos nila yung mga bag, no, yung mga bagong gamit. Ramdam mo yung, alam mo yung sanay ka lang sa bigyan ka lang ng mga luma, no. Hindi sanay ka sa bahala na kung ano lang merong pwedeng ibag dyan. Yung iba nga, yung fishnet, no, mayroong akong kaklase na ganyan noon. At saka yung mga parang yari sa banig, no? Kung ano-ano na lang, basta may paglagyan, okay na yon. O tulad niyan mga kababayan, sobrang saya nila kasi mga bago talaga, no? Hindi man kadalas na makatanggap sila ng ganyan. Pero Diyos ko po mga kababayan, parang ayaw na lang bitawan yung hawak-hawak nila. Kaya maraming salamat po talaga sa ating anonymous sponsor. Nawa ipagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa po kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay upang sa ganun, no, marami pa tayong matulungan na mga kagaya nila. Maraming salamat. Rinso, yung mga bata na hindi pa nag-aaral mga kababayan, meron namang drawing books na pinadala sa package, mga crayons, kung ano-ano pa. Pwede yun sila umpisahan mo habang di sila nag-aaral, turuan sila, yung mga trace, no, turuan yung mga bata na kahit papaano malibang din sila, no? Para hindi disurbuhin ng dalawang ading nila, yung kuya at ate nila, meron din silang pinagkakaabalahan. At least kahit papaano natuto na sila magsulat, mag-stroke,
no, yung tamang paghawak ng crayons, ng lapis o ballpen, unti-untiin na, no? Ate Susan. Si Renzo po, ma'am, ano po yung kamay niya, malambot na pong nagka-cry. Di ba may mga crayons na dyan? May mga drawing books? Hindi po, ma'am, ang ginagawa ko po, yung mga putol-putol po kasi nagamit ni Nia, madam. O yun ang, oo, Yun po ang inaano umpisahan ko sa nila, oo, para kahit papaano, mabali, hindi sayang. Tama yun, yung mga luma, yun ang paggamit mo sa kanila, no, kasi syempre bata pa, minsan talagang sinasadya nila Minsan- putulin, no, Si Kambal po, ma'am, minsan po ninangat ako. ningangat-ngat. Bantayan. Bantayan mo lang, o sabi mo, Kaya pag- hindi ito pagkain anak ha, o ganon, ganon lang talaga. Sabi po puso namin. Bakit namatay anak? Ilang pa. Ano nangyari? Nabalikan. Ano po? Nasagasaan ang sasakyan? Kawawa naman, ilan? Ika lang ako. Yung malaki po. Tapos, yung anak niya nito, nasaan na? Hindi po. Kung nakakanta sa amin. Bakit naman siya sinasagasaan? Pumunta siya doon? Hindi po. Gusto nila gilid namin. Inulit po nila mama namin. Pinolot? Apo. Saan yung nilitin? Pa. Kawawa naman yung pusa mo, Nelson. Ano? Una po ni Papa ko yun. Pusa ni papa mo? Apo. O bakit umiyak ka? Naawa ka sa pusa? Apo. Kawawa naman. Naiyak si Nelson, no? Nagtumbong sa atin, naiyak siya dahil yung pusa nila lumabas at dumiretso doon sa kalsada, nasagasaan, no? Alam mo yung mapagmahal sa pusa at aso, kaya napaiyak si Nelson. Okay, mga kababayan, syempre pakainin din po natin yung pusa nila at yung dalawang aso. Syempre, namatay yung isang pusa, kawawa. Diyos ko, kung kailan tayo may dalang pagkain. Kawawa, syempre, wala nga silang pagkain mga kababayan, aso pa kaya, di ba? Gutom nga po mga kababayan yung mga bata, natutulog nga sila na walang kain. Ganon din po ang mga aso at pusa nila. Kaya tingnan nyo po, ang papayat din nila mga kababayan. Tikman mo nga, Charles. Oh no! Wow! Wow! Ayan, syempre, hati-hati. Oy, mamaya na. Hati-hati kayo para walang labis, walang kulang. Sa pusa. Yung pusa, konti lang. Ito na sa pusa. Dali lang. Dali lang. Oh. Sige, ito sa'yo. Oh. Space konti, malapit. Oh, ito. Yan. What's up, Mimi? Sasa
po mga kababayan, talagang halata no. Gutom na gutom yung dalawang aso, pati yung pusa. Alam, ano Ate Susan? Nagbintangan po ako na nagnanakaw po ng kamote, madam, pero hindi ko po magagawa kahit na kapitbahay ko po yung kabilaang kamote. Ayoko pong ipakain sa anak ko yung galing po sa nakaw dahil hindi po natin alam, madam, kung ipapanalangin po nung nasasakit po yung tiyan nila, di lalo po akong nahihirapan. Kaya ang sabi po nila, ang sakit po, madam, kahit na walang katotohanan, lumatahimik na lang po ako. Pintangan kayo. Pinagbintangan ba naman po kaming pinamuka po sa akin ng isang tao na itinuring kong kaibigan, ma'am, na sinabihan akong magnanakaw ng kamote. Kahapon lang po ito nangyari, madam. Sinabihan din po kami na pare-parehas lang kami nawawalan ng manok. Sinabihan po kami na kumakain ng hindi aming manok. May manok naman kayo eh. Ayan oh. Malalaki na nga yung mga manok nyo oh. Pwede na nga katayin yan eh. Marami din ang Kasi marami mga alagang manok din po sa mga kababayan. Kasi kung halimbawa wala silang ulam, meron silang makatay, or wala silang pambili ng bigas, pwedeng ibenta, ibili ng bigas, ibili ng ulam. So ganun po mga kababayan. Kaya tama na yung ginawa nyo. And then unti-unting nililinis ni Ate Susan, no? Kasi meron silang pagtataniman ng mga root crops, no? Tulad ng mga kamuting kahoy, kamote, at mga gulay. Kaya ayan po, nag-uumpisa, may mga gulay na siya doon. Tapos dito balak niya, magtatanim siya ng kamuting kahoy. Okay, sige, dito na kami ha, Ate Susan. Bye-bye! Maraming salamat po, madam, talaga. Yung ano ha, uniform nila ha, saka shoes. Baka bukas po, madam, makabili na po. Ayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquinot Leita. Maraming salamat po, God bless us all. Bye!